Hello everyone, mega love shoutout. Ayan, have a good day everyone. So, for today's video, alam nyo guys, may share ako sa inyo kasi medyo naguguluhan ako ngayon. Charis. So, my name is Lisa. I am from Philippines. I am currently working and living in Romania. So, alam nyo guys, i-share ko sa inyo ang buhay ko dito sa Romania. Mga 1% lang naman ang i-share ko. Charis. So, alam nyo, dito sa Romania, hindi lang sa pagyayabang. So, nakakatulong po ako sa ating mga kababayan. Sa iba nating mga kababayan na nagtitiwala sa akin, na nagtatrust sa akin. So, nakakatulong po ako magbigay ng employer sa kanila. So, matagal ko na po yung ginagawa. Awa ng Diyos, okay naman. Kaya siguro, minsan tinatanong ko sa Panginoon, Lord, ito ba yung blessings mo sa akin na reward ko nakukuha sa pagtulong sa ating mga kababayan? Kasi, syempre, alam nyo naman, ang wish ko lang naman ay makatagpo sila ng mababait na employer at karapat-dapat at yung makukuha talaga yung rights nila bilang katulong. So, yan po ang ginagawa ko maliban lang dito sa aking trabaho. Yan po ang ginagawa ko pag may lumalapit sa akin, lalo na sa mga employer or ang mga Pilipina. Pagkaya ko, talagang tumutulong ako. So, hindi yan maiwasan dahil sa aking pagtulong. Maraming business ko na yan na-encounter na gusto na employer. Minsan, ako ang kanilang gusto. Hindi yan maiwasan na kinukonvince nila ako pagdating sa pera, of course, kasi diba, ang iba, dyan naman natin makukumbinsi. Ayan, so, hindi nila maiwasan na sasabihin sa akin na gusto namin ang katulad sa iyo. Pero, ako kasi, nagtatrabaho ako, talagang ginagamit ko ang puso ko. Hindi ako nagtatrabaho dahil sa kailangan ko ng pera, may kailangan ako, hindi. Nagtatrabaho ako kasi alam kong kailangan din ako ng mga amo ko. So, what I'm trying to see is, nagtatrabaho ako, hindi ako demanding. Never akong nag-demand pagdating sa mga amo. Sa totoo lang, iilan lang siguro ang katulad ko mag-isip na halimbawa, pagdating sa aking mga amo, ang iba laging may reklamo, ang iba laging may mga demand. Ako never kong ginawa yan. Isang rason yan, alam ko kung bakit gusto ako ng aking mga amo. Kung bakit proud na proud sila sa akin. Kaya naman, ang lahat na naririnig ko sa mga kaibigan nila ay puro positive feedback para sa akin. Maraming salamat naman. At siguro dahil nga, yan ang reward na nakukuha ko sa pagtatrabaho, sa abot na aking makakaya, na ginagamit ko talaga ang puso ko. So, itinuturing ko talaga silang kapamilya. So, nakikita naman ng mga amo natin yung ang ating sinseridad. Ngayon, in short, alam nyo, dahil sa ginagawa ko niyan, noong Friday, may tumawag sa akin. Hindi, may isa munang nag-message. Sabi niya, Lisa, yung kaibigan ko, may gusto kong makausap. Kung pwede daw, naibigay niya yung number ko. Kasi, wala siya dito sa Romania. Nasa ibang bansa siya. Ako naman, sabi ko, sure, please. Sabi ko, maraming salamat, sabi ko sa tiwala. So, in few minutes, ibinigay niya yung number ko sa kaibigan niya.
may nag-message sa akin in few minutes lamang at nagtatanong kung pwede daw siyang tumawag. Ngayon, of course ako, sure, sabi ko, I am free. Kasi kung pwede daw akong tumawag kung wala ako sa trabaho. Sabi ko, kahit naman ako nandito, pwede naman akong sumagot basta mga importante. So, nung tumatawag na siya, tinitingnan ko yung kanyang number. Hindi, Sir Menya. Ang sabi niya sa akin, hello Lisa, ganyan-ganyan, ay nakuha ko yung number mo sa kaibigan ko kasi narinig ko na isa ka daw sa best nanny dyan sa Romania. Romanian siya, pero nakatira sila sa London. Alam nyo, sabi niya, first baby niya, bata pa siya, nasa 27. Natatakot daw siyang alagaan ng anak niya. Kaya ang gusto niya, yung may experience talaga sa newborn. Alam nyo guys, ang experience ko kasi sa newborn is almost 20 years na. So talagang expert tayo pagdating dyan. So sabi niya sa akin, nasa London daw siya, pati yung asawa niya. Lagi daw silang nagtra-travel. So, kailangan daw laging kasama yung nanny. Tapos, talagang magdidepend daw siya sa nanny kasi talagang natatakot daw siya mag-alaga sa anak niya kasi nga first time mommy. Ang sabi ko naman, syempre sabi ko, marami tayong process dyan bago mangyari yan. Sabi niya, walang problema, ang asawa ko ang bahala. So, nag-isip ako, sabi ko, siguro, ang asawa niya is diplomat. Kasi alam niyo naman, pag diplomat, ang nanny, kahit saang bansa yan, walang problema yan kasi dinideclare na lang nila yan. So, free lahat. Pag diplomat ang ating mga amo, nakadeclare tayo, makakapag-travel tayo gamit ang pangalan nila. At, sabi ko, ang sunod kong tanong, magkano ang sahod? Sabi ko. Ngayon, alam nyo ba, ang offer niya sa akin is 1,500 pounds. At, pag-behave pa daw, kasi ayaw nila nang umiinom ng naninigarilyo, whatever. So, willing pa silang dagdagan as soon as possible. Alam nyo, kinonvert ko ang 1,500 pounds or lira. Noong Friday lamang na nag-uusap kami is 98,000 plus in peso. Kanina, pagising ko, kinonvert ko na naman, alam nyo, is 103,000 pesos. So, diba, napakalaking diferensya. Kung magiging practical tayo, napakalaki, di ba, ang offer na yan. Ang ginawa ko sa amo, so ito, kakausapin ko muna. Sa madalit sabi, okay, ganyan-ganyan, we keep in touch, tatawagan kita ulit or mag-message ka sa akin. Inanti ko si Sibing dumating nung Friday. Si Sibi, pagdating niya, kinausap ko siya. Of course, nung kumakain na kami, tinanong ko siya. Sabi ko, Iberi, ganyan-ganyan. I-explain ko sa kanya lahat. Alam nyo guys, ang sagot ni Sibi, hindi daw lahat ng satisfaction natin sa buhay ay mababayaran ng pera. Diba? Which is tama. Sabi ko tama. So, in another way, hindi lang niya masabing hindi siya papayag. Sabi nga ni Sibi, baka daw hindi na ako umuwi. Diba? Pero ako, iniisip ko rin. Sabi ko, hindi ko kaya iwan yung mga amo ko sa kabaitan ng mga amo ko na talagang pamilya ang turing sa akin. Yung alaga ko na talagang sa akin lumaki, kasama-sama ko sa bahay, 24 hours kami in CB. Hindi ko sila kayang iwanan. Tinawagan ko yung anak ko, yung nanay ko sa Pilipinas. So, ang sabi lang nila, mag-isip at kung ano man, nasa akin pa rin ang desisyon. So, nag-isip talaga ako. So, Friday, Saturday, Sunday, today, Sunday, nag-isip talaga ako.
iniisip ko pa nga sana na sabihin sa mga amo ko, pero sabi ko, okay lang yan, sasabihin ko na lang after na ako mag-decide. Ayaw ko kasi mag-antay ang employer ng matagal. Miniseeds ko siya. Sabi ko, kung hindi ako ang makukuha mong nani, sabi ko sa kanya, okay lang ba na mag-refer ako ng kaibigan? Ang sabi naman ng employer, sure Lisa, naintindihan kita, pero please lang yung i-refer mo kaibigan ulit ay katulad mo na simple at kind at walang bisyo, ganun. Clean, ang sabi ng employer. Kung mag-refer ka mo ng kaibigan mo, gusto ko yung katulad sa iyo na very kind, clean, smart. Sabi niya, marunong mag-English, marunong ka na mag-English, ganyan-ganyan. Of course, walang bisyo. At syempre, focus sa trabaho. Sabi ko, itatry ko ang best ko na maghanap ng talagang maganda para sa inyo. Alam niyo, nag-post ako sa Facebook ko, yan ang sinasabi ko na, Lord, sino kaya ang deserving sa opportunity na ito? Kagabi nagdadasal ako, sabi ko, Lord, kung sa palagay mo, hindi ito para sa akin, sana maibigay ko sa taong deserving at sincere sa trabaho para naman hindi ako mapahiya, di ba? So, iniisip ko talaga kung sino ang mabibigyan ko nitong opportunity. Or, hindi ko pa klino-close yung mind ko talaga until tomorrow, until today, Monday. Kasi bagong simula ng week, kung ano ba talaga ang magiging desisyon ko. So guys, please, I need your advice. Comment below kayo sa inyong mga advice. Tatanggapin ko ba ang offer na ito? 100,000 plus na sahod plus London na guys, di ba? Pero alam nyo, ang Romania sa akin is napakahirap iwanan. Kasi dito ko na-feel ang totoong OFW. Dito ko na-feel na akala ko nasa Pinas ako. Pagdating ko ng bahay, iba lang ang nakikita ko, pero ang pakiramdam ay nasa bahay talaga ako sa Pilipinas. Naluluto ko lahat ang gusto ko, nakakain ko lahat ang gusto ko, napupuntahan ko lahat. Si CB napakabait. So, wala na akong mahihiling pa dito sa Romania. Kumbaga, ang iniisip na lang natin kasi, yung value ng pera. Minsan kasi ang iniisip natin, bakit tayo nag-abroad, diba, dahil sa pera? Pero hindi mayroon tayong mga dapat i-consider. So please, naguguluhan ako until today, Monday. Please, comment below. I-advise nyo ako kung anong magandang gawin. Kung tatanggapin ko ito or refer ko sa kaibigan ko, kung ano ba ang maganda. Kasi naguguluhan talaga ako. Please, I need your advice, guys. And maraming salamat sa pakikinig. Mag-iingat po lahat. Bye!